Ito po ang aking Day 99 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ang pumipigil sa iyo. At ang topic natin ngayon ay empowerment for service. Sabi po ito yung concept na empowerment for service. One of the primary works of the Holy Spirit is to empower believers for service. Through the Holy Spirit, God equips and strengthens His people to accomplish His purposes. This empowerment is not merely for personal gain but to manifest God's presence and bless others. The Holy Spirit gives spiritual gifts, boldness, and wisdom, enabling every believer to serve in ways that bring glory to God and build up the church. At ang Bible verse natin matatagpuan sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judah and Samaria, and to the ends of the earth." Sa Tagalog po, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang teachings po tingin ay number 1, every Christian is gifted to serve. Diba, lahat naman tayo may kanya-kanyang kakayahan na iba't ibang nga lang, ganun. Sabi nga po ito na every Christian is gifted. Lahat po tayo may kakayahan na gifted talaga tayo na ang ganda kasi gifted tayo kasi may alam ka na hindi kaya ng iba. Yung vice versa naman, alam niyo iba na kaya ka, pero yung gifted na yun is sobrang unique na, diba? Kaya nga diba minsan ikaw na nakakagawa na, diba? Parang diba ang unique mo kasi nga gifted tayo. And number 2 po, every Christian is called to witness. Tinatawag ng Diyos sa mga Christian para maging saksi. Naging saksi na rin, parang makakita. Tayo ba nakakita naman tayo ng tao na nagsiserve sa ating Panginoon, nag-share ng gospel, gano'n. Diba? Gusto niya maging witness tayo, maging saksi tayo. Kaya tinatawag tayo ng ating Panginoon. Number 3 po, every Christian is enriched with potential. Diba? Ibig sabihin with enriched na sa'yo na yun eh. Kaya kasi gifted ka, diba? With potential, may potential talaga tayo na dapat gamitin natin ito sa gamitin natin ito upang i-glorify ang ating Panginoon. Gamitin natin itong mga potential and gifted na binigay sa atin ng Panginoon, na gamitin natin para itaas siya, i-glorify natin siya. And applications naman po, number 1, utilize your spiritual gifts. Na utilize po natin para mi-analyze din natin kung ano ba talagang spiritual gifts na meron tayo, at alamin natin kung saan natin ito magagamit, kung paano natin ito magagamit ng tama, kung paano tayo makakatulong sa iba, kung paano natin iba para mahihingan yung iba na mas kilala nila na ang ating Panginoon. Number 2 po, unveil the gospel and witness for Christ. Tama po yung gospel and witness for Christ. Ito po yung gospel nga, yung word of God na tawag dito, na ibinabahagi mo sa ibang tao, and witness naman for Christ yun yung witness na para makakita ka, para makita mo yung ginagawa ng ating Panginoon. Makita mo kung ano talaga, kung ano yung purpose mo, at kung ano yung gusto na ipahayag para sa iyo. And lastly po, unleash your potential through total obedience. Sabi ito po, i-give talaga natin yung best natin, yung buong buhay natin, buong kakayahan natin sa ating Panginoon. Dahil dito ngayon total obedience talaga yung pagsunod natin. Hindi lang na susunod parang tawag dito, hindi ka inconsistent ka, dapat consistent ka na sa pagsunod sa ating Panginoon. Talaga total obedience ang pagsunod, kasi diba dun mo lang naman na dun mo lang mapupulfill
ma-fulfill ang ating Panginoon. Doon mo makikita, doon mo mararamdaman lahat ng gustong iparamdam sa ating Panginoon, lahat ng gusto mo ibigay sa iyo kung totally na talaga sumusunod tayo sa Kanya. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po magtutunan kayo at huwag mo din kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.